Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-chili. So for this vlog, ang ating topic is kung ano ba yung mga duties ko, lalo na pag nandito na sa bahay or nandito na tayo sa bahay at kasama natin yung ating mag-iina. Ayan, so ayan si baby at napakasarap ng tulog niya. Wala naman pong gagawin niya kung hindi matulog. Siyempre, kailangan din nating tulungan si Mrs. Katulad niyan, yung pagbibilad sa kanya. Kailangan kasi inaano ng pedya. Kaya po ako ang nakatoka dyan at pinababayaan kong matulog si Mrs. dahil aminin na po natin mas siya yung pagod o yung mga asawa natin yung napupuyat at tayo naman po ay tulog lang ng tulog Paminsan-minsan pakonsuelo na sa kanila yung magigising tayo ng 1 o 2 beses sa gabi, pero mas madalas sila po talaga ang nakatoka sa baby. Kaya naman grabe yung yung bonding ng anak at ina. So hindi ko sinasabing walang bonding at ang nanay at tatay at ang mga anak. Pero majority more on sa nanay at doon sa bata. Kasi minsan katulad niyan, 3 years after 3 years uli kami nagka-baby, hindi mo maintindihan bakit ang bata iyak ng iyak. Pero once na itabi mo lang sa nanay niya, all of a sudden bigla siyang magkakalma, makakatulog, So siguro yung amoy lang o yung maramdaman lang ng baby na magkatabi sila ng nanay niya, kumakalma, So ang galing ng connection ng mag-ina, ng nanay at ang baby. At kaya ako, ayan, hanggat maaari is tinatry nating makatulong ng todo sa mga gawaing bahay. At katulad yan sa paglilinis ng ng sugat niya is wala na tayo sa ospital, so kailangan tayo na talaga kasi imposible naman na kaya niyang linisin ng sarili, lalo na may tahi siya. So kailangan niya ng katulong para malinis yung kanyang sugat, kasi hindi naman po biro-biro yan. Konting pagkakamali lang po pwedeng dumugo o basta yung worst case scenario na pwedeng mangyari sa kanya, Kaya po hanggat maaari is tumutulong tayo or sa ganyang bagay man lang sa paglilinis ng kanyang sugat. Ngayon din po is pabalik ako sa ospital kasi kailangan kong i-check yung birth certificate ng aming bunso. Yun naman po yung kagandahan doon sa mga private hospital. Hindi ko naman po pwedeng sabihin na doon lang sa Calcutta. I'm very very sure sa mga private or kahit siguro sa public, kasi I'm just sharing my experience dito sa Calcutta. Kasi nga po yung parehas kong anak ay dito pinanganak. So okay po yung paano nila ayusin yung birth certificate ng mga bata. Kaya po bumalik ako para i-double check yung kanilang pangalan, spelling, and then iisa-isahin po nila yan, i-spell po nila yan sa iyo ng mabuti para po wala tayong o hindi mag-suffer yung bata. Ayan. Actually, nung pong una and then yung pangalawa, nung bago pa lang si Mrs. kinabukasan, binibigyan na po nila kami ng form about sa kanilang birth certificate. So kami or si Mrs. na yung nagsusulat, kasi kung ako pa yung magsusulat niyan, baka po magkamali-mali yung spelling. Kawawa naman yung mga bata. As we all know, marami na pong mga instances na lalo na nung araw, hindi ko naman po nila lahat, nung araw na kulang yung spelling, mali yung mali yung birthday, ganyan, or kung ano-ano pa, alam niyo na po yan, Pero this day and age, medyo nalimitahan na po yan kasi mas na tayo, mas aware yung hospital, yung parents. Pero syempre, kailangan maging kumbaga double check para po hindi mag-suffer yung bata kasi kawawa naman. Tayo na nga yung nakakatanda, kaya dapat
tayo po yung mas tama yung ilalagay na nila na pangalan or spelling ng pangalan para po pagdating ng panahon wala naman po silang masabi o hindi tayo masisi ng mga anak natin. So yun po, maraming salamat sa inyong panonood ng ating munting vlog for today. Salamat po sa suporta and sana po hindi kayo magsawa. Again po, see you and mag-iingat po kayo palagi at yan na, nagkagulo-gulo yung mga sinasabi ko. Anyway, see you on my next video and ingat po palagi. God bless. Bye-bye!